po sa patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa. At dahil mahalaga sa amin ang inyong boses, inaanyayahan namin kayong maging bahagi sa aming DXAS Listeners Survey. Gusto naming malaman kung ano ang inyong listening experience, gaano kakadalas at kalimit mag-tune in dito sa 1116 DXAS Your Community Radio. Napakadali lamang sumali. Bisitahin lamang ang ating official Facebook page at i-click ang survey link or scan ang ating QR code. Para sa mas pinagandang DXAS, mag-survey na today. Maraming salamat mga ka-DXAS. Bawat bata ay mahalaga. Bawat bata ay may karapatan na dapat pangalagaan. Karapatan namin ang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ang magkaroon ng tahanan at pamilya mag-aaruga sa amin. Ang manirahan sa payapa at tahimik na lugar, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan namin na mabigyan ng sapat na edukasyon at mapaunlad ang aming kakayahan. Ang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at maging masaya. Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Ang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sariling pananaw. Ang bawat bata ay mahalaga sa paningin ng ating Diyos. Mahalin at alagaan natin sila bilang pagsunod sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Ang paalalang ito ay hatid ng 1116 DXAS Your Community Radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Alas 8:30 del aga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias con ustedes todo. Mayong buntag kaninyong tanan. Good morning everyone. Sa muli po, makakasama nyo, di ustedes servidor, si Kuya Carlo y también si Kuya Joas para na di atong programang May Kasama Ka. ¿Qué tal ustedes allí? Ojalá buenamente de ustedes mga sitwasyon na bida. Well, good morning again. Kuya Joas, bumati ka sa ating mga tagapakinig. Magandang morning mga kaibigan. Ayan, araw na naman ng Sabado, araw natin ito. Ako si Kuya Joas, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Kuya Carlo, nagkape ka na ba? Kanina ba, kapatid? Ikaw. Pero, ayan Kuya Carlo, alam mo bang maulan? Grabe ang panahon natin ngayon, talagang rainy season na. Kaya sa lahat ng nakikinig sa atin sa radyo, gayon din sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, welcome na welcome kayo sa ating programang May Kasama Ka. At laging tandaan, tayo po ay mag-ingat dahil maulan ang panahon. Kuya Carlo, maliban sa nagkape, ano yun kuya? Anong balita sa'yo dyan? Ay, kung dyan sa inyo maulan, dito sa amin ang sobrang init, kapatid. Kaya nga nakakagulat, nakikita ko sa social media na umuulan talaga dyan sa inyo. Pero dito sa amin, ang init talaga ng panahon, kapatid. Kaya pala Kuya Carlo, dapat pala ang pagbati ko ay maulang maaraw sa ating lahat. dahil dito sa amin, maulan. Sa inyo, maaraw.
Oo, yun nga eh. Pero Kuya Anyway, Carlo, alam ko naman na kahit maulan o maaraw, tuloy pa rin ang programang May Kasama Ka dahil syempre Kuya Carlo yan, di ba? Kuya Carlo, maliban sa maaraw sa inyo, ay alam natin na August na at nagsimula na rin yung series natin na The 6 Ds of an Empowered Life. At ngayong Sabado, kaibigan, ay pangatlong episode na ng ating series at pag-uusapan nga natin maya-maya lamang ang person with discipline. Ayan, kaibigan, excited ka na ba? Kung oo, paki-comment naman yan sa ating Facebook comment section para alam namin kung alam niyo po yun, kung nai-inspired ba kayo o kaya motivated ba kayo o kaya kung ano pa ba yung mga nais niyong pag-usapan natin sa mga darating na Sabado. Bagamat ang panahon natin ay uncertain, laging tandaan, merong certain dyan. Siyempre, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya naman, ipasok na natin yan, Kuya Carlo. Ano ba ang scripture o devotion na handog mo sa ating mga tagapakinig? well kapatid, alam mo yung ating devotion for today, ito ay isang instruction actually ng Panginoon sa nung unang panahon yung sina Moses ay naglalakbay at kailangan merong isang prayer. Bale, alam mo kahit dito sa atin ngayon kung makita mo mga tao pag nagpe-pray para sa kanilang mga anak, gusto nila maging successful, ingatan sila, yung mga parang panlabas lang talaga yung prayer. Pero dito ang ating Panginoon sa Book of Numbers Book of Numbers chapter 6. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Moses na sabihin kay Aaron habang naglalakbay sila. Sa Numbers chapter 6 verse 22 and hanggang 24 na kung saan sinasabi ito, the Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Verse 27, ang sabi niya dito, so they will put my name on the Israelites and I will bless them. So alam mo, itong verse na to, alam ko, familiar to sa madaming mga tao. Ito yung usually ginagawa sa benediction, pagkatapos ng Sunday worship o yun sa doxology, kinakanta to. Pero ito ay instruction din talaga ng Lord. Ito yung sasabihin ninyo. Sinabi talaga ng Lord. Hindi to centered sa anumang bagay. Gusto ng Lord mag-impart ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Sabi niya, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. So makita mo, ito yung sinasabi ng Lord. It's more than just, Lord, protektahan mo kami. Lord, i-bless mo kami. Ang sabi ng Lord, ang importante dyan ay ang aking presensya sa inyo. So tayo, mga PWD, ito yung maganda palagi nating sabihin, Lord, the Lord is with me. Ito yun, Lord, make your face to shine upon me and be gracious to me. Ito din, na to, kompleto Ricados na to. Hindi mo na kailangan kung ano-ano pa. Ang kailangan mo lang ang presensya ng Panginoon. Kaya nga si King David, sinabi niya doon sa Psalms 23, the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ng aking pastor, hindi na ako mangangailangan pa. Wala na akong hahanapin pa. Pag kasama mo ang Panginoon, He is all what you need. Lahat ng iyong mga pangangailangan, lahat ng iyong anxiety, mabubura yan. Dahil, yun na, He is the provider of everything. So yun yung ating scripture for today. Matatagpuan po sa Numbers chapter 6, verse 22 hanggang 27. Kuya Joas. Maraming salamat Kuya Carlo sa pagbabahagi ng scripture para sa ating mga tagapakinig. At alam mo ba Kuya Carlo, no, maidagdag ko lang, tayong dalawa napapakinggan tayo tuwing Sabado, 8:30 hanggang 9:30 ng umaga.
And every Saturday, we feel blessed na maging blessing din sa mga tagapakinig sa atin dahil bagamat marami rin tayong pinagdadaanan, personal nating buhay, narito kami ni Kuya Carlo nagbabahagi ng inspirasyon, ng mga kwento, mga aral na sakasakali lang ay makatulong sa ating mga kapwa person with disability. And it is very important as well, sabi ni Kuya Carlo nga na yung presence ni God every day sa atin, ano man ang ginagawa natin, ano man ang pinagdadaanan natin, let us always ask for His presence to be with us. Kasi Kuya Carlo, na maidagdag ko lang din ulit, may mga video ako na ina-upload sa aking TikTok and Facebook page. At minsan nasabi ko doon na sa buhay natin, lagi naman tayong lumalaban. Madami din tayong mga pangarap sa buhay. But at the end of the day, it is God's face, no? It is God's face that should be glorified sa lahat ng ating mga pinaglalaban sa buhay. Ayun lang, kaibigan. Sana ay nakatulong sa inyo ang scripture na binahagi ni Kuya Carlo. Pero Kuya Carlo, may tanong muna ako sa inyo. Kasi tayo mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging religious or prayerful. Sa lahat ng mga bagay na natamasa natin, pinagdaanan natin, at alam ko na makaka-relate ang lahat sa atin, when we are praying for something, Tito Carlo, gusto ko lang din kasing maidagdag ito sa ating mga listeners. Tito Carlo, how do we respond if our prayers was not that really answered by God exactly what we are asking for? Kasi tingin ko lang, Kuya Carlo, ito yung mga nararamdaman ng mga tao sa paligid ngayon na we've been praying several times every day, asking for something, for good health, for restoration of family, for business to prosper, for education, sa lahat ng bagay. But there are some prayers na even if talagang lumulubod na tayo sa Panginoon, pakiramdam natin parang hindi nasasagot. Tito Carlo, can you at least, kahit na onting encouragement lang, how should we respond as people? Ang pinaka-importante lang dyan, meron yung sinabi din sa Isaiah, my ways are higher than your ways. My thoughts are not your thoughts. Mas mataas ang kaalaman ng Panginoon. Hindi pa, nandun na siya sa bukas Nandito pa lang tayo ngayon at nagwo-worry tayo para bukas. Hindi mo dapat mag-worry ang bukas dahil nandun na si Lord. Kung merong mga bagay na hinihingi ka na hindi naman nasasagot, ba't parang walang sagot ang Lord? Basically, if the answer o yung may request mo sa Lord parang hindi nasagot, tandaan mo to, pinapakita lang ng Diyos sa'yo na mahal ka niya. Dahil hindi mo alam kung ano yung hinihingi mo, baka ikakapahamak mo pa yun. O minsan, for example, hindi naman yun sa mga hinihingi mo. Minsan yun nga, yung parang, alam mo, mayroon tayong mga kilala na, may cancer, gano'n. Bakit nagpe-pray sila? Hindi naman sila gumagaling. Pero we can never question God. Meron pa rin siyang ginagawa. Hindi ka man gumaling sa cancer o mga bagay. Ako, nung araw, hinihingi ko sa Lord, bigyan mo ko ng tenga. Hanggang ngayon, hindi naman nasagot ng Lord yun. Pero dahil hindi niya ako binigyan ng tenga, kagamit-gamit naman tong itsura ko ngayon. Dahil sa yun nga, hindi niya binigay yung prayer ko. So, again, kapag ang prayer mo ay hindi nasagot, isang senyales yan na mahal ka ng Diyos. Parang makita mo, hindi lang nga niya sinagot, mahal niya pa ako. Dahil hindi mo kasi alam ang kabuuan ng iyong buhay. Ang Diyos may alam siya. Alam niya anong ginagawa niya at alam niya what is best for all of us. So, yun lang yun. Kapag hindi sinasagot, parang walang answered ang prayer mo, isang senyalis yan na mahal ka ng Lord. Dahil ayaw niya mapahama ka. Yan. Jawas. Maraming salamat, Kuya Carlo, sa pag-encourage sa mga tagapakinig, lalo-lalo na sa mga kapwa natin, person with disability, kasi alam ko na minsan, madalas nga, yan ang kanila mga question sa utak nila.
kung bakit ba ito ang nangyayari sa kanila. But anyway, maraming salamat muli Kuya Carlo for reminding us of that. And mga kaibigan, pag-uusapan natin sa araw na ito yung ikatlong D, which is the person with discipline. Pag pinakinggan natin sa salitang discipline o disiplina, parang ang hirap gawin. Parang ang bigat-bigat ng salitang yan na parang discipline, disiplina. Di ba parang sa bahay, tinuturuan tayo how to be kumbaga mabuting anak, no? Sa eskwelahan, mabuting mga mag-aaral at paglabas natin, tinuturuan tayo na maging mabuting kapwa. And Kuya Carlo, no, pag naririnig natin yung salitang disiplina, ano ba yung unang pumapasok sa inyo? Yan ba yung namamalo ka ba ng puwet? Yun ba yun? Yung namamalo ka ng hanger? Yun ba yung nambabato ka ng mga kung ano-ano para tumino ang isang tao? Well, ang pananaw ko sa dati parang ganoon, parang yung dumadaan ka ng training na kailangan ng disiplina. Pero there are times ang ibig sabihin naman ng discipline is sa English kasi minsan tinatanong, what discipline are you in? Parang yun yung term, anong disiplina ka pumapasok ngayon? Ang ibig sabihin lang din doon, ano yung kursong kinukuha mo, ano yung gusto mong, ano yung sinasanay mo sa iyong sarili. So ibig sabihin, pag sinabi mong ikaw yun, hinahanda mo ang iyong sarili. Para sa akin yun yung isang pananaw pagdating sa sinasabi mo na discipline. Ang discipline ay pinaghahandaan mo lang ang iyong sarili para mas magiging epektibo ka sa darating na panahon sa isang bagay na ginagawa mo. Ito nga, kung sabi natin, kung gusto mo makitang bertuso, kung gusto mo makarinig ng ng magaling na pianista, dapat hindi mo tinitingnan siya kung kailan lang siya nagpe-perform sa madaming tao. Dapat tingnan mo siya kung paano at kailan siya nagpa-practice. Dahil yun yung discipline, yun yung ginagawa. Nagiging magaling. Ito katulad natin ngayon, di ba? Nakita natin, meron tayong kababayan na magaling mag-tennis. Pero madalas niyang sinasabi, hindi nyo nakikita yung behind the scene, yung paano yung training na ginagawa. So yun yung discipline, Joas. Tama yan, Kuya Carlo, dahil na-mention mo rin yung word na training, gusto ko lang umpisahan sa babasahin ko. Sabi po dito, desire gives us direction. Yan po kasi pinag-usapan natin last Saturday, our desires sa puso natin. But going back, sabi dito, desires gives us direction, but discipline turns the desire into progress. Ang ganda, di ba kaibigan, na meron nga tayong desire, meron tayong minimithi sa buhay, ang lalim ng minimithi, ano? Pero the question is, are we disciplined enough to continue na mag-journey, maabot lang yung desire na meron tayo? Because nowadays, mga kaibigan, no, sa lahat naman ng mga aspeto, ano man ang edad natin, ano man ang ating pagkatao, ano man ang sitwasyon na meron tayo, discipline is very important in life. Why? Because dito pumapasok yung kung gaano tayo kadisiplina sa lahat ng bagay, that only shows na we are committed, we are eager na makuha, ma-achieve yung bagay na ginugusto natin. 'Di ba tama po ba 'yon na pag tayo pa disiplina sa pagkain, tayo po ay kumbaga health conscious tayo. 'Di ba minsan, ito pinakamadaling example kasi mga kabataan nakikinig sa atin, gustong-gusto nila yung body build, yung pag-gym yung pag-gym na yan. So 'di ba, hindi naman agad-agad nakakaroon tayo ng six-pack abs, 'di ba? Ganun din naman, sabi ni Kuya Carlo, sa musical instrument, hindi naman overnight na magaling ka na agad. Hindi naman overnight na andyan na agad yung result. Pero meron tayong tinatawag na disiplina sa bawat araw para tugunan yung responsibilidad o obligasyon para makamit natin yung gusto natin. That's why mga kaibigan, ito yung unang tanong namin sa inyo ni Kuya Carlo para simulan yung araw na ito. What goal am I committed to achieve? Ano ba yung goal na committed tayo na marating? Kasi diba last Saturday we've been talking about our desires in our hearts. Ngayon pag-uusapan natin,
paano tayo gagawa ng aksyon para maabot natin yan. So, the number one question here is, ano ba yung gusto nating ma-achieve? At kung nasagot na natin yan, ano na ba ang dapat nating gawin para marating natin yan? At dyan po papasok yung salitang disiplina. Because ako naniniwala ako, Kuya Carlo, na discipline develops habit. Ano bang habit ang meron ka? Gusto mo pala na mag-excel sa mathematics, for example, pero wala ka namang ginagawa everyday na lumilipas. Gusto mo mag-excel sa isang bagay, but you are just complaining. Nakaupo ka lang naman, lumilipas ang 1 minuto, 1 oras, 1 araw, just sitting down and thinking, imagining na magiging, alam mo yon, mag-excel ka sa isang bagay, mararating mo yung isang bagay na ito, pero you are doing nothing. Diyan pumapasok yung ano bang habit ang ginagawa natin everyday? Ano ba yung routine? Ano ba yung mga hakbang na ginagawa natin? How disciplined we are to obey to this habit para, sabi ko nga, ma-achieve natin yung ginugusto natin sa buhay. But before we continue, Kuya Carlo, baka may gusto po kayong idagdag. Hindi, bale, tama yung sinabi mo eh. Alam mo yung discipline is, ito yung, may nagsabi nga, the road to success is a bumpy road in discipline. Madaming nangyayari sa yung bago yung tagumpay, bago yung end result. Ito yon, yung training, yung discipline na dinadaanan mo. Kung paano mo hinarap ang disiplinang dumadating sa'yo, paano mo, yun yung magdidetermine kung gaano ka kahusay. Ito nga, meron nga, for example, yung sa mga training sa mga sundalo, kapatid, alam mo, meron akong narinig, sabi nagreklamo yung mga nagtitraining, mga under discipline. Sabi niya, sir, parang pinapatay nyo naman kami sa training. Sagot ng taskmaster, mas mabuti pang nararamdaman nyo dito kayong namamatay kaysa kung doon sa labanan, doon kayong mamamatay ng totoong-totoo. So, the discipline, ito yung training na dinadaanan natin. It's for our own good. Yun lamang, Joas. Tama yan, Kuya Carlo, no? That everything that is we are doing, no, lahat na ginagawa natin, lahat na nararanasan natin, ang ilan dito o marahil ang karamihan dito ay para sa ating ikabubuti. That's why it is a choice, it is a decision for us to make. If talagang committed ka na magawa yan, gagawa ka ng paraan. Hindi mo iaasa sa iba yung gusto mo mangyari. At higit sa lahat, hindi ka magiging complacent dahil may ginugusto ka sa buhay. Kaya naman, kaibigan, yan muna yung overview ng pag-uusapan natin later on about the person with discipline. At mamaya-maya, pagbalik namin ni Kuya Carlo, ay talagang pupustusin namin kayo ng iba't ibang aral. Nax, no? Iba't ibang aral. Para naman, pagkatapos ng usapang ito, disiplinado ka na, alam mo yun, inspired ka pa. Kaya dyan ka lang, kaibigan, magbabalik kami makalipas ng napakagandang awiting ito. Kasama niyo pa rin kami ni Kuya Carlo. Dyan lamang kayo, kaibigan. Bakit ako ganito? May silbi pa ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapansanan, ang turing sa'yo ng lipunan.
kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Kaibigan, ikaw pa rin ay nakikinig sa ating programang May Kasama Ka dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang 1116 DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC. Ang FEBC ay kasapi o miyembro ng mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, but donor-based radio station na kung saan, kaibigan, tayo ay nagpapatuloy dahil sa biyaya at katapatan ng Panginoon. Kung nais niyo pong maging kabahagi ng ating radio ministry, ay maaari po kayo mag-send ng inyong mga donasyon. Maaari niyo pong i-scan ang ating mga bank account o GCash account at kung sakaling kayo po ay nakapagbigay na ng inyong mga donasyon, ay ipagbigay alam niyo po ito sa amin. Maaari niyo po kaming i-message sa aming official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang 1116 DXAS, your community radio. Ngayon pa lamang, taos-puso ng aming pasasalamat sa pagiging kabahagi ninyo sa ating radio ministry. Kaya po, message niyo po kami para ma-acknowledge at mapasalamatan namin ang pakikiisa niyo sa ating radio ministry. Muli, maraming salamat and God bless you, kaibigan. Ayan, nagbabalik po tayo sa ating part 2 ng programang May Kasama Ka at pinag-uusapan nga natin ay ang ikatlong episode na ng ating series na 6 Ds of an Empowered Life, and we are talking about person with discipline. At kanina nga, kaibigan, ay nakapagbigay na tayo ng overview at kayo naman ay itutuloy natin ang talakayan para naman, Kuya Joash, Kuya Carlo, paano nga ba magkaroon ng empowered life? Syempre, ang sagot dyan ay person with discipline. Be a person with discipline. Diba? Ayun, kaibigan. So, kanina kasi, diba, may mga tanong kaming ibinato. Wow, ibinato sa inyo, no? At kung sakaling may mga sagot na kayo, pwede niyo po yan i-comment sa ating comment section. Ang tanong namin ay, what goal are you committed to achieve or to work hard on? No, ano ba yung mga work hard for? No? Ano ba yung mga goal na meron tayo na talagang okay lang masaktan ako, okay lang dumaan ako sa training, okay lang mahirapan ako, okay lang na magkaroon ako ng, kumbaga, dumaan ako sa pagdidisiplina para lang marating, maging better ako, mag-grow ako bilang isang individual. And ito, kaibigan, no, discipline, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Discipline is choosing what matters most than choosing what is temporarily easy. Ang ganda, di ba? Discipline is choosing what matters most and not choosing what is easy temporarily. Diba, tayo po mga kaibigan, we are aiming for a comfortable life. We are all aiming, we are eyeing to be
comfortable in all aspects. But the question is, are we doing something to be comfortable? Are we doing something para marating natin, magawa natin yung gusto natin? Paulit-ulit na naman tayo sa tanong yan eh. O may desire ka? Ang tanong, handa ka bang maging disiplinado para sabihin natin, maging successful ka, o kaya maging achiever ka, o kaya mag-excel ka sa mga bagay na ginagawa mo, o kaya dumaan ka sa pagdidisiplina para you know how to handle your emotions, how to control your kumbaga your attitude, your character, your personality, even with your families and friends, sa workmates mo, kung saan ka inilagay ng Diyos. Dumadaan tayo sa disiplina o pagdidisiplina so that we can be better. No, hindi naman to para ikasama natin, pero para ito sa ikabubuti natin. Pero kaibigan, we have a choice. Dalawa lang naman yan ang pagpipilian natin. Okay lang sa atin na maging stagnant, or okay sa atin ang may unti-unting progreso sa buhay. It is just you who can decide for that. Now, kaibigan, discipline means staying committed even if motivation fades. Discipline is staying committed even if motivation fades. Do you agree with that? Kasi 'di ba? Meron tayong pangarap, lahat tayo may pangarap sa buhay. Yung disiplina kasi, ito yung nagbibigay sa atin ng reason, ng fuel to be committed. Even if hindi tayo motivated. Tanungin kita kaibigan, everyday ba motivated tayo? Everyday ba talaga ang saya-saya ng puso natin na gawin ang mga bagay? Everyday ba maganda ang mindset? Maganda ba ang vibe na nararamdaman natin to do whatever we want? Di ba hindi? Dahil tao lang tayo. Minsan ang emotions natin, roller coaster. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan nonchalant, minsan sakto lang. Di ba? Sakto lang. Pero pag disiplinado po kasi tayo, we are committed because it is a choice. Decision natin na kahit na nahihirapan ako, kahit na minsan wala ako sa mood, kahit na minsan ang mga bagay sa paligid ko ay hindi umaayon sa akin, committed ako sa trabaho meron ako. Whether you are a student, whether you are a professional, whether you are a businessman, kung saan o ano man ang ginagawa natin, kung committed tayo, committed tayo. Tapos ang usapan. Kuya Joash, walang perfect na tao. Totoo yan. Walang perfect. Pero, andun kasi yung mindset natin, andun yung pag-iisip natin na even if things are not, hindi umaayon sa kagustuhan ko, committed pa rin ako. Kasi, may disiplina ako sa sarili ko. Yun ha. Hindi everyday motivated tayo. For example, gusto ko maging healthy everyday. Minsan ba gusto mo ba araw-araw kumakain ka ng kangkong, ng gulay, ng lettuce? Di ba hindi naman everyday talagang nakangiti ka habang kumakain ka ng mga pagkain yan? Di ba hindi naman everyday pag nasa gym ka talagang grabe kung magbuhat ka? Hindi naman. Hindi rin naman everyday talagang gustong-gusto mo magbasa ng libro. Hindi naman everyday talagang inspired ka. Pero dahil ando yung commitment, kahit minsan mabigat sa kalooban, minsan ayaw natin gawin, dahil may commitment, dahil committed tayo, tuloy-tuloy. That is what I am saying last time, di ba? We've been praying for something, and eventually God blessed us with that. And yet, years after, we start to complain. We start to complain about the things that we've prayed before. Same thing with what we are talking right now. Everything starts with desire, yes. But discipline must follow so that everything that we are thinking and aspiring should go in progress. Yun, kaibigan. It is about building habits. Di ba? Ano yung habit mo? Everyday ba? Kasi ako po, kaibigan, tao na naman tayo. Minsan, napupuyat. Minsan, late na bumabangon sa umaga. Of course, hindi ako exempted dyan. Hindi ka exempted dyan, kaibigan. It is case-by-case basis. Di ba? Kung alam mo naman na you've been productive for a long day,
tas pagod na pagod ka at nagising ka ng tanghali kinabukasan, at least it is a reward, no, na mag-gain mo yung strength to start another work. Ang sinasabi ko lang dito, kaibigan, ano bang habit natin araw-araw? Habit ba natin ang magsumikap? Habit ba natin ang mag-pray as we start the day? O habit natin yung pagkagising mo pa lang parang, ano ba yan? Lunes na naman. Ano ba yan? Trabaho na naman. Ano ba yan? Ito na naman yung gagawin ko. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang. So what is your habit? Habit mo ba yung nagbabasa ka ng libro from time to time for you to have, kumbaga meron kang sabihin nating magkaroon ka ng intellectual wide bank, no? Or ikaw ba ay mahilig manood ng mga movies, documentaries para kahit papaano nakakaroon ka ng kaalaman? Ano ba yung mga habit natin? Habit mo ba yung kumain ng mga healthy? Habit mo ba yung alagaan ng sarili mo? Ano bang habit natin everyday? Kasi lahat dyan, lahat ng ginagawa natin sa habit natin will dictate or at some point, it will give us a glimpse of what will be the end result. Kasi kung ang habit natin ay hindi maganda, di ba? Hindi okay ang ating mga ginagawa sa araw-araw, so what do you expect? Okay din ba magiging end result? Of course, hindi. So, lahat po tayo, kay person with disability ka, or sabihin natin, wala kang kapansanan, lahat po tayo dumadaan sa ganyan. Sa sinasabi kong habit, no? Yung kumbaga, you are keeping your promises to yourself. Pangako ko sa sarili ko. Di ba yung January 1, may mga New Year's resolution tayo? Tanong ko kaibigan, natupad ba yung iba doon? Siguro out of 10, mga 2, 3 lang natupad, the rest hindi na, o baka iba talagang 0 talaga. But whatever it is, kaibigan, ang importante lang naman as we talk about discipline is we have that kind of habit na ginagawa natin for our betterment. Pangalawa, we keep our promises to ourselves na despite the challenges that might arise, despite all the uncertainties that might arise as we continue on this work, on this job, on this dreams or aspiration na meron tayo, tutuloy tayo. Because that is very important. It is very important na discipline can mean, ito pinaka-importante kaibigan, na ang disiplina po, lalo sa mga person with disability katulad ko, na ang disiplina, ang ibig sabihin ho nun ay we focus ourselves to our abilities. Discipline also is having a good mindset. Na even if I have visual disability, even if sabihin natin hindi ako makanavigate on my own, kumbaga sabihin natin we are dependent most of the time, pero andun tayo nakafocus tayo sa eting abilidad na meron ako. Na ang limitations na meron ako would not define my potential. Dahil ba may kapansanan ako, hindi na ibig sabihin, hindi ako disiplinado. Of course, disiplinado ka because you choose to become better and be better. You choose to look on the positive side of life na even if meron tayong kapansanan, andun yung pagta-thrive natin, andun yung pagsa-strive natin because, tandaan natin, di ba, kanina, last time, sabi ko, we are person without doubt. Nakaraang Sabado, we've talked about the person with desire. And now, you are a person with discipline. Disiplinado ka sa isip, sa salita, at sa gawa. Yung meron tayong positive mindset, yung mga bumubuka o binibigkas ng bibig natin are all uplifting. Well, we are not perfect, but at least we are trying to be an inspiration to other people by the words that we say. At pangatlo, sa gawa, our actions, we are disciplined enough. Makikita sa action natin yon. Di ba? Kasi, for me, sana maintindihan niyo ako na kahit may kapansanan tayo, mas mainam na mas disiplinado pa tayo. Kasi, yung pagkakaroon ng disiplinadong puso, disiplinadong isip, disiplinadong pangangatawan, that reflects kung ano bang klaseng pangarap ang meron tayo. Kung anong klaseng goal ang meron tayo. Because, di ba, sabi nga ng mga tao sa paligid natin, hopeless yan, helpless yan, may kapansanan yan, useless yan, kumbaga, they are all marginalized. Totoo ba yun, kaibigan?
na magpapasakop tayo sa mga negatibong sinasabi ng iba? Sino nagpapakita sa atin ng disiplina? Sila na they are uttering negative words against us, o tayo na tahimik lang pero committed tayo sa ginagawa natin dahil meron tayong end goal sa buhay natin despite having this kind of disability. Di ba, kaibigan? Sabi po dito, no, onting sharing lang, kasi very important to, na whoever is faithful to the little will also be faithful in much. Sabi sa Luke 16, verse 10. So, ito yon, kaibigan. Ito yung pinaka-heart na pinag-uusapan natin ngayon because we've been talking about discipline. God blessed us with a lot of things. It is so many to enumerate kung mag-agree kayo sa akin. The moment that you are listening to us ni Kuya Carlo right now, it is a blessing. Nakakarinig ka. The moment that you are still with your family, smiling, laughing, enjoying the food on the table, that's a blessing kasi may pamilya ka pa. Kung may trabaho ka ngayon, blessing din yan. Kung nag-aaral ka, at least you are privileged enough na makapag-aral. What I'm trying to point out here, mga kaibigan, ay when we are faithful in the little things that God blessed us, sabihin mo, Lord, eto I think very relatable to sa lahat. Sweldo na lang. Lord, yung sweldo ko, grabe. Kayang-kaya lang itawid kami sa isang buwan. Kailan ba ako lalago? Kailan ba ako lalaki ang sweldo? Pero mapapansin mo, kaibigan, no? When you are faithful to the little things, kahit sabihin mo, ito na yung meron ako, pero faithful ako, gagastusin ko to sa maayos sa pamamaraan, hindi ako magiging madamot kung kinakailangan, I will be a channel of blessing, even ako rin nangangailangan. Makikita mo, God will use people, God will use opportunities to bless you with much. Napapansin niyo po, kaibigan, yun? Tayo mga PWD, no? May limitation yan. Ano yan? Actually, sabihin natin, ito lang yung meron siya eh. Ito yung kakayanan na meron siya eh. Visual disabled yan eh. Okay, hindi siya nakakakita. Okay. Pero, just like me, kwento ko na po sa inyo, even if I can't see clearly with what ability and potential I have, kahit sabihin mong maliit lang yon, faithful ako na gamitin yon. No, yung pagiging inspirasyon ko sa inyo, yung mga binabahagi ko sa inyo. Alam niyo po, mga kaibigan, may mga dumadating po sa buhay ko ng mga opportunities na madami pang tao nakakapakinig ng kwento ko, na inspirasyon na ibinabahagi ko sa mga tao. You see, kapag faithful po tayo, if we are disciplined enough to be grateful, to be thankful of what we have, even if we think, ang liit naman ng blessing na to, huwag ka mag-alala, kaibigan. Darating ang panahon, basta tandaan mo lang ang Luke 16 verse 10, when we are faithful in the little things, then we are faithful in the bigger things, then God will bless our heart. Kasi kung ang maliit na bagay nga, kaya mong maging committed, di ba? Sa small steps na meron ka everyday. Small steps, little steps, faithful ka, committed ka, kahit na nahihirapan ka, natuloy ka pa rin. How much more kapag binigyan ka ng pagkakataon na yung one little step mo ay maging leap of faith, maging 1,000 steps yan. Grabing blessing ang binigay sa'yo. Then God is assured that you will take good care of that blessing. Ang ganda, di ba, kaibigan? Pero ito ang kailangan nating maintindihan. We've been talking about blessing. Yes, Kuya Joash, thank you for reminding us na may blessing na paparating. Basta maging faithful lang ako, maging committed ako, maging disiplinado, maging responsible lang ako. Okay, tama yan, kaibigan. But always remember that great achievements start with small acts of consistency. Ang ganda ulit, kaibigan. Great achievements start with small act of consistency. Laging kaakibat po ng discipline ang commitment and consistency. Kahit saan po tayo magpunta, anong libro ang basahin natin, anong podcast ang pakinggan natin, sino man ang mga speaker na maaari nating marinig, kahit saan o anuman ang gawin natin, nakakabit na po sa salitang disiplina
ang commitment and consistency. Why? Because ang discipline po kasi, it is an attitude. Ito yung attitude na natuturo sa atin na even if we are not perfect, we can do something out of that to become better. And for us to become better, dapat andun yung commitment natin, andun yung eagerness natin, andun yung isang salita natin na anuman ang mangyari, we are committed. Pansinin nyo, di ba may mga ibang trabaho na umulan bumagyo nandun sila? Tama po ba? May mga trabaho na kahit anong dilubyo yan, they are present because it is call of duty. Same thing with us. We are called to live life with commitment. At ikaw, kaibigan, na nagdesisyon na abutin ang pangarap na yan, it starts with you, that kind of discipline who can uplift you. Dapat nandun po yung commitment natin. Huwag po tayong madaling masway na sabi kasi ni ganito, hindi ko kaya eh. Sabi kasi nila, mas magaling daw yun kaysa sa akin. Kasi siya narating niya na yun kaysa sa akin. Hindi. Focus on ourselves. Focus on our abilities. Maging commitment lang tayo sa salita na binibigkas natin, yung promises na meron tayo, sa habit na meron tayo. And syempre, be consistent every day. Be consistent every day. Be faithful in the little things. Why? Because consistency would help us, okay? Would help us na marating yung ginugusto natin. Napapansin niyo po ba, kaibigan, for the several Saturdays, I've been using the word mararating natin. Kasi ang buhay natin, journey yan na naglalakbay tayo. Minamanifest ko lang na kayong mga nakikinig sa amin ni Kuya Carlo, mararating natin kung anong gusto natin. Sometimes, mahirap. Sometimes, hindi agad-agad. May mga posibilidad din na yung ginugusto natin, hindi natin mararating. Kasi may redirection na tinatawag. But whatever it is, kaibigan, to have an empowered life, no? To have an empowered life, we should be people without doubt. We should be people with desire. And we should be people with discipline. Kaibigan, nakikinig kayo ngayon sa amin ni Kuya Carlo. Paki-comment naman kung saan kayong lugar, no? Kung anong probinsya nyo, kung kayo ba ay nakikinig mula Luzon, Visayas, o sa Mindanao, kasi 'di ba napapanood at papakinggan niyo rin po kami via Facebook Live. Kaya naman paki-comment saan po kayo nanggaling o saan po kayo nakikinig para naman alam namin ni Kuya Carlo na ito na pala ang naaabot ng programang May Kasama Ka. Ito na pala yung mga taong nabibigyan namin kahit papaano ng inspirasyon sa bawat araw. And kaibigan, gusto ko lang din naman imbitahan ng bawat isa na baka naman, pwede nyo akong i-follow sa aking TikTok account and Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang Kuya Joash, K-U-Y-A, Joash, J-O-A-S-H. Doon makikita nyo ang iba't ibang video, baka sakaling makatulong sa inyo, maging, alam mo yun, kasama nyo sa bawat araw, paki-follow, paki-share na rin, para naman matulungan nyo din po ako na, ito po kasi ang isa sa mga pangarap ko na maging inspirasyon sa mga taong nakakapanood, nakakapakinig sa akin. Yan po ang desire ko. Hindi naman tayo sobrang sumikat, no? Hindi naman tayo sumobra sa mga followers, but if God will bless us with that, then I am thankful, I am grateful. But sa ngayon na iilan pa lamang ang naaabot ng aking boses, ay samahan niyo ako sa journey na ito. Pray with me, kaibigan, na Ito ang lahat ng ginugusto natin kumpara sa atin at kalooban ng Diyos ay matupad. Because at the end of the day, hindi naman talaga tayo masusunod, no? Kahit na sabihin mo wala kang doubt, kahit sabihin natin punong-puno tayo ng desire, even if we are very disciplined in all aspects, still God is holding us, no? Siya pa rin may hawak sa atin. Our life is in His hands. And going back, no, sa pinag-uusapan natin na person with discipline, para sa iyo ba, kaibigan, mahirap bang gawin ang mga bagay na ito?
Kasi panigurado ako kaibigan, ang iba sa atin, tumataas ang kilay. Discipline, ang hirap nito. Kasi 'di ba, minsan masakit, 'di ba, growing up, napapalo tayo ng magulang natin, nasisigawan tayo, no? Kahit sa trabaho nga kung minsan no? Mga boss natin, talagang napapagalitan tayo. Kahit saan tayo magpunta, may tao, may sitwasyon na magbibigay sa atin ng pagdidisiplina. Pero, ito lang din kaibigan yung gusto kong ibigay sa inyo na reflection. Kasi kahit na punong-puno tayo ng desire at sa tingin natin we are disciplined, meron pa rin naman mga distraction na nag-hold back sa atin. Ano ba yun? Ano ba yung mga distractions na nag-hold back sa atin para ipagpatuloy yung ginagawa natin sa buhay? Para gawin na maging blessing tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. And even if we are bombarded with those distractions, no, pwedeng distracted ako kasi nahirapan na ako to fix my relationship. Distracted ako kasi financially I'm not that okay, o kaya I'm not in a good state of health, o kaya sa pag-aaral ko medyo sumisingko na ako, di ba? Pabagsak na ako, o kaya sa trabaho parang ang ilap na opportunity. I've been trying to apply several times pero sabi nga sa generation, no, allows pa rin, no, wala pa rin. Ano na, no? Even if we are bombarded with those distractions, what are we willing to do para harapin at isipin, panindigan yung desire na meron tayo? Para kahit na hamunin tayo ng panahon, yung disiplina sa puso't isipan natin, yun yung ipanglalaban natin. Alam nyo kaibigan, we are what we repeatedly do. Ulitin ko lang, no? We are what we repeatedly do. Nabubulol na po ako, no? That is from Aristotle. Kung ano yung madalas natin ginagawa, nagiging ganun tayo. Kung madalas tayong nakadwell sa pain, nakadwell tayo sa frustrations, nakadwell tayo sa what ifs natin, then ang end result natin will be, we are people with regret. Although, it's natural for a human being to have one, but it doesn't necessarily mean na dapat mas marami pang regret mo kaysa sa naging masaya ka sa buhay mo. That's what I mean. Diba? We are what we repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit. That is according to Aristotle. Excellence is not an act, but a habit. Gusto mo pala mag-excel sa buhay, kaibigan. Mag-effort po tayo. Gusto mo palang maging okay. Gumawa tayo ng paraan. Gusto mo pala maging komportable. Go tayo kahit na nahihirapan tayo. Success is the sum of small efforts. Ang ganda, di ba? Success is the sum of small efforts. Yun yung sinasabi ko sa inyo, kaibigan. Na gusto mo pala maging successful. Gusto ko rin nga maging successful ako. Pero ito ay kwento, ito ay journey ng maliliit na effort na ginagawa natin every day. Why? Because we chose to be committed and we chose to be consistent even if we are not feeling good. Even if we are in pain. Even if we are in doubt. Even if we are full of negative things. That's the reality of life, mga kaibigan. Not every day we are motivated. Not every day we are joyful to do everything. But go back to the very reason and purpose. Bakit mo ba ito pinangarap? Bakit mo ba ito sinimulan? Kaibigan, as you listen to si Kuya Carlo, siguro nasagot mo na yung tanong na ito. What am I choosing today?
Am I choosing to wait for that motivation? Or am I choosing discipline? Am I waiting na maging motivated ako? Kaya nga may mga delayed gratification na tinatawag. Sometimes we have to delay all the happiness, the joys, para lang marating natin yung mountaintop. But we should be balanced. Yes, we delay some of it, but we still enjoy a little of it. Ganun po ang buhay, kaibigan. We know how to balance everything. Mahirap, sabi ko nga, maging PWD, pero mahirap din po na hindi tayo disiplinado sa buhay. Lalo na po sa kalusugan natin, sa pag-iisip natin, sa desisyon, sa mga bagay na ginagawa natin. Kaibigan, always go back to the very reason and purpose why we are here today. Para kanino ba ang lahat ng ito? Others might say, for myself. On one hand, people might say that it is for my family. Iba naman for their advocacy. Iba naman, they would say it is to glorify God. Whatever your reasons are, they are all valid. But the question I'm asking you today is, hinihintay ba natin yung motivation na dumating? Kapag motivated tayo ngayon, okay, gagalaw ako. Pero pag hindi ako motivated, tamad-tamad ako, ayoko. O kaya, pag onting problema lang ba, sasuko na tayo? Onting bulyaw lang sa atin, ayaw na natin. Konting hindi lang umayon sa gusto natin, give up na tayo. Kaibigan ng totoong disiplinado, meron siyang lakas ng puso, tibay ng loob, at positibong pag-iisip ng lahat ng ito dumarating sa atin because God wants us to be better. God is teaching us a lesson, and above all, God is trying us kung hanggang saan ba natin kakayanin. Kasi kung sa maliit pa lang, hindi natin kaya maging faithful, how much more kung magbibigay siya sa atin ng malaking blessing, baka sayangin lang natin. That's why it is very important for us to be disciplined. And alam niyo, kaibigan, finally, and no, bago po tayo tuluyang magtapos, sana napagaan namin ni Kuya Carlo yung kalooban nyo ngayon, at sana ay bitbitin nyo lahat ng mga napag-usapan natin sa araw na ito. Alam pong hindi po madali, pero subukan po natin na maging disiplinado. Isipin natin na ito ay para sa pangarap, sa pamilya, at kung tayo po ay nangangarap din para sa ating bansa, ito ay para din sa ating bansang Pilipinas. And ito lang po yung gusto kong bitbitin nyo, mga kaibigan. A person with discipline doesn't wait for a perfect moment. A person with discipline doesn't wait for the perfect moment. They make the most out of that moment. Hindi po tayo naghihintay ng perfect moment. Uy, ito na ang para sa akin, perfect timing. No. Whatever it is na ibinigay sa atin na panahon o oras, we make most out of it. We maximize it. We maximize the potential, the blessing, the opportunity that God has given us. Not just for our own selves, but also for the people that we love, for the people God has blessed us with. Kaya kaibigan, sa araw na ito, tandaan, you are a person with discipline. Nakasama niyo po kami ni Kuya Carlo. Ako si Kuya Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan. Sa ngalan ng ating himpilang 1116 DXAS at ng ating kasama sa technical na si Kuya Rolando, taos-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig sa aming programang May Kasama Ka. Hanggang sa susunod na Sabado, magkarinigan po tayong lahat. Maraming salamat. Keep safe everyone, maulan man o maaraw, tuloy lang sa buhay, tuloy lang sa ating mga pangarap.
Muli, kaibigan, you are a person with discipline. Paalam! Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Once there were two employees. Frank worked from home.